O tingnan naman natin yung function ng ano niya, no? Emergency power. So nakikita nyo, yan. Naka-switch itong emergency switch. Yan, naka-switch on. At saka tingnan nyo dito sa load indicator. Magpapalitan yan, red at saka green. Alam nyo kung bakit? Di ba? Kasi nakaandar yung washing machine doon. So lahat ng power na nasa washing machine nakasupply dito nang kagaling sa inverter. Kita nyo, hindi gumagana yung safe load control. Kapag i-off ko ito, kapag ma-detect niya na may heavy, gagana ito kapag i-off mo itong safe load. So i-off natin. Tingnan nyo, gumana siya. Light load, mamaya pa yan mag-transfer. Kasi may heavy load siya na di-detect. Nag-transfer siya, pero bumalik naman ulit kasi may heavy load na nadidetect. Kita nyo, heavy load na naman, red. Green naman to mamaya pagtapos ng ikot ng ref, kasi yung ref nagpapalitan yung ref at saka ito yung nagpapatrigger sa ETS dito. Ito siya, minsan makikita nyo iilaw to kapag iti-trigger nito, umilaw siya. Kita nyo nagsasalitan tong indicator, tong heavy load at saka normal load. Zoom in natin. Kita nyo ba yan? Red siya umilaw ngayon, green na naman, red naman ulit, tapos green na naman. Habang nagsasalitan yan, maririnig mo na lumalagitik itong ETS. Rinig nyo man siguro. I-focus natin. So pinatay na niya yung washing machine, kaya hindi na. Pinatay niya yung washing machine. Siya naka-trigger siya. So ito yun. Ito yung function niya. Yan. Saka yung inverter natin, normal pa rin. Green lights pa rin yung umiilaw. So yan yung actual function ng safe load control niya, mga master. Ito siniswitch niya ang ETS sa grids kapag may heavy load. So yan muna ngayon yung function ng kanyang safe load control. Okay, don't forget to subscribe our YouTube channel, itong mumunting channel natin. At saka ito pala, mabibili itong complete setup na to
sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description. Shopee or Lazada. Complete set na siya. So hindi nyo na kailangan mag-worry pa sa mag-install kasi madali man lang. Ilagay nyo lang to sa wall nyo kung saan yung circuit breaker nyo. Tapat nyo lang doon kasi kailangan nyo ng AC in. Ito galing sa circuit breaker nyo, AC in. Tapos ito papunta sa mga appliances na. Tsaka wag nyong baliktarin pala. Kapag dito nyo maalagay yung AC in, tiyak na masisira to. Kasi may sasalubong na 220 volts sa AC in. Kaya kailangan dito yung AC in. Dito. Ito yung AC out. Okay.